Bago po tayo tumungo dyan is manalangin po muna tayo mga kapatid. Yes, Lord, Heavenly Father, hallelujah, O Lord, we praise you, we glorify you, we magnify your holy and mighty name, O Lord God. We thank you, O Lord, for all the blessings, O Lord, for the grace, for the mercy, for your loving kindness, O Lord, for your faithfulness to us. Maraming salamat, Ama. Kami po'y binigyan nyo ng buhay na ito, O Lord God. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na mapapurihan ka, O Lord, sa aming mga gawa, sa tulong ng inyong banal na Espiritu, aming Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang mangusap, O Lord God, ang inyong lamang pong salita, ang marinig ng aking mga kapatiran, O Lord God. At kayo lamang ang madakila, maluwalhati sa gabing ito, O Lord God. Muli, aming Panginoon, na maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang humipo sa puso, aming Panginoon. Ikaw lamang ang aming maitaas at mapapurihan. We thank you, O Lord. Ang lahat po na ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, tuloy po natin ang ating exhortation about our Lord Jesus Christ. Ang title naman po, ang kanya naman pong title dyan, or yung name na ipinagkaloob sa kanya is Author and Perfecter of our Faith. Basahin po muna natin yung ating verse. Yan po. Sa Hebrews, chapter 12, verses 1 to 2. Sa NKJV po yung nakuha ko na yan. So, basahin po natin sabay-sabay. Verse 1, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng banal mong salita, aming Panginoon. Sa Tagalog po, sabi po dyan, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. I-ano lang po natin yung context, mga kapatid. Actually, nag-start po yan, kaya po meron pong therefore we also. Sa Tagalog po, kaya't yamang. Kasi po, sinundan po yan nung nasa 11. Yung nasa 11 po, yung Hebrews 11, lumating magkasunod, no? 11 and 12. So, pero kasunod po yan ng 11. So, yung 11 po is about faith. Ang sabi po sa 11, Hebrew 11, verse 1, yung definition po ng faith ayon sa Bible. Now, faith is the certainty of things hoped for, or assurance of things hoped for. A proof, sabi diyan, a proof of things unseen. Ayun po yung definition ng faith. Tapos po yung mga sumunod po mga verses is about sa heroes of faith. Nila Abraham, nila David, yung mga dinanas nilang mga persecution, mga tribulation o paghihirap, at saka ng mga old prophets, Old Testament. And then, sundan po yan ng 12. Yun po yung sasabing witnesses, great cloud of witnesses. Yung nasa 11 po. Nasa chapter 11. And then sabi po dyan, let us lay aside every weight and the sin. Sa Tagalog po is, itabi natin ang bawat pabigat. Sabi po. At ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Sabi na nagsulat ng Hebrew. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Sabi dyan is pagmasdan, looking unto Jesus. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya. So after nung mga, katulad ng mga Old Testament prophets, nila Abraham, nila David, is they are looking forward to the Savior, to the Messiah, to our Lord Jesus Christ. Dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ngayon, ano po ba ibig sabihin ng author, mga kapatid? The Greek word translated author in Hebrew 12 verse 2 can also mean captain, chief leader, or prince.
pwede rin palang ibig sabihin ng author is captain, pinuno, chief leader, and prince. Sabi sa Acts 3:15, and you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Sabi diyan sa, I think this is ESV, author of life ang ginamit, pero sa KJV, ang gamit diyan is prince of life. So pwede pong ginagamit po ng translator yung pwede rin pong prince of life and author of life. May mga kilala po ba kayong mga author, mga kapatid? Or nagsulat ng libro? Yung nagsulat po ng Harry Potter, sino? Alam ng mga kids natin yan. J.K. Rowling. I think pinakamayaman yata ang author ngayon yan. And Stephen King, kilala natin. Siguro napanood natin yung mga ibang movie na actually, libro yon na ginawang movie. Libro ni Stephen King. Si James Patterson po, isa crime thriller novel. Actually, lagi kong binabasa. Hindi man po halata sa itsura ko, pero mahilig po ako magbasa ng libro dati. Noong nasa Saudi pa ako, and then nung kadarating ko dito sa Qatargas, that time kasi hindi pa available yung mga applications sa cellphone ng mga movies, Netflix, mga ganyan, wala pa eh. So, ang libangan lang noon is magbasa ng libro. So, paborito kong binabasa yan si James Patterson. Actually, nahanap ko pa nga yung sunod ng libro niyan eh. Yung about the forensic psychologist na Alex Cross. Ayun yung bida dun sa kanyang libro na yon. So, tinuloy-tuloy ko yung pagbabasa mula sa Saudi hanggang na lumipat ako dito sa Qatar, binabasa ko siya. Si Dan Brown, na nagsulat ng Da Vinci Code, na nasa pelikula rin. So, sila po yung mga author. Ibig sabihin, sila po yung originator. Sila po yung original na nagsulat ng mga librong binanggit natin. Katulad din po ni Christ, ating Panginoong Jesucristo. He is the originator of our faith. In that, He begins it. Siya yung nagsimula ng ating pananampalataya. As well as the captain and prince of our faith. Nag-i-indicate po ito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang may control ng ating faith. Hindi po tayo, mga kapatid, ang may control. Ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad po na isang kapitan na nag-i-steer ng barko, ng ship, and presides over it and cares for it like a monarch. Sabi dyan, prince, no? Like a monarch presides over and cares for his people. Sa ating po lahat. Yan, mga kapatid, hindi po natin maipagmamalaki na ako'y naligtas dahil sa aking pananampalataya. Because of my faith, kaya ako naligtas. At tandaan po natin, yung mga yung mga ibang pananampalataya, is meron din po silang faith. Lalo po ngayong Ramadan, no? Matindi po ang faith nila. Hindi sila kumakain ng almost 12 hours. Tinding faith nun. Tayo nga, pag nag-fasting tayo, tubig, pwede pong uminom ng tubig. So, ano pa natin, binabargain pa natin kay Lord. O kaya mag-fruits na lang ako, Lord. Pero sa kanila, 12 hours. So, faith din yun, mga kapatid. Matinding faith yun, ha? Hindi biro-biro yun. Pero, kaninong faith? Sino yung originator ng faith nila? Katanggap-tanggap ba sa Panginoon o sa Diyos Ama yung faith na yon? Ang sabi diyan is hindi dahil sa pananampalataya, kundi kung sino yung pinagtutuunan ng ating pananampalataya at sino yung originator ng ating faith. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsimula ng ating pananampalataya or our faith. So ano yung ibig sabihin po ng perfecter ng ating pananampalataya? The Greek word translated perfecter in Hebrew 12:2 appears only this one time. Isang beses lang po na-appear to sa New Testament. It means literal po na completer or finisher, and speaks of bringing something to its conclusion. Mga kapatid, alam natin yung saving faith is a gift from God. Mababasa po natin sa Ephesians 2:8-9. And that gift comes from Christ, its creator. Yung nag-create, yung nag-origin, nag-start ng ating faith. And He is also the sustainer of this faith. Hindi po tayo yung may hawak. Meaning the true saving faith cannot be lost, taken away, or given away. Hindi po ito mawawala. Kung tunay po, sabi po yan, kung yung tunay, yung saving faith, hindi po ito mawawala, taken away, or given away. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo po ang may hawak ito. Ang sarap po isipin, mga kapatid, na ang ating Panginoon, ating pananampalataya, ating pagkaligtas, ay hindi maaagaw ni numan. Sapagkat alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang magsusustena,
magpapatuloy ng ating pananampalataya, ng ating faith. Sabi nga ni John MacArthur nung siya nabubuhay pa, kung siya may hawak ng kanyang salvation, maybe in a few seconds is mawawala yung kanyang salvation. Kung siya ang mahawak, kung siya may hawak ng faith ng kanyang salvation, immediately mawawala ito, within a second. Pero good thing mga kapatid, we are blessed, praise the Lord, praise God, at hindi tayo ang may hawak ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang originator, siya ang sustainer, at siya ang completer nitong faith na ito. Next. And kinumpleto lang po natin, Jesus as the author and perfecter of our faith. It is important for us to understand that God in Christ is not only the creator and sustainer of our saving faith. Hindi lang siya yung creator and sustainer. But He is also, sabi natin kanina, siya rin ang sustainer of our daily walk. Yung pang-araw-araw nating paglalakad sa ating Panginoon. And the finisher of our spiritual journey. Sabi po dyan sa Philippians chapter 1, verse 6, "For I am confident of this very thing," sabi ni Apostol Pablo, "that He who began a good work in you, in me, will perfect it until the day of Christ Jesus." From the beginning, mga kapatid, from the beginning, throughout the continuation, and until the final stroke, from justification to sanctification, until the glorification ng bawat mananampalataya, God is working on us. He is the master craftsman, mga kapatid. Siya po yung potter, siya po yung tagalilok, tayo po yung mud. Who never give up on us. Sabi po yan sa Ephesians 2, verse 10, and 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22. The Lord's salvation, mga kapatid, His glorious redemption of His people, tayo po, will reach its crowning culmination. Yung pagkatapos, when Jesus Christ, sabi po dyan sa Philippians, the day of Jesus Christ return. Only then will God who began, nagsimula ng good work in you and me, will put His finishing touches on us. Para pong yung clay, no? Sa simula na walang forma, yung putik na walang forma, hinubog niya hanggang maging magandang porselana, maging mamahaling vase. Sabi nga din, from justification, sanctification, until glory, ay ang Panginoon po ang kumikilos sa ating buhay, sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. So, ano po yung gagawin natin, mga kapatid? Meron po ba tayong dapat gawin? So, we just need to surrender to our Lord. We need to surrender, we need to follow and obey Him. Ayan po ang dapat natin gawin. So, once surrender po tayo sa Panginoon, bibigay sa atin ng banal na Espiritu, and then magbubunga po ito. At yung mabubuting gawa po na iyon is bunga po ng ating pagkakaligtas. Anchor our hope. Ayun po, sundan po tayo. Next. Anchor our hope in Jesus Christ. So, if Jesus Christ is the author and perfecter of our faith, kung siya po yung nagsimula, nagsustain, at nagtapos ng ating pananampalataya, then kanino po natin kailangan i-anchor yung ating pananampalataya? Sa pastor po ba? Sa mga leader po ba ng church? Sa ating kapatiran po ba? Hindi. Dapat natin i-anchor kung siya ang nagsimula, siya ang nagsusustain, siya ang magtatapos. Kailangan natin i-anchor ang ating faith sa ating Panginoong Jesucristo. God's Son, our Savior, Jesus Christ, is a powerful and dependable anchor for our soul. Ang sabi po dyan sa Hebrews 6, verses 19 to 20, "We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek." Alam po natin, no, na natakal na po natin previously yung pagiging eternal high priest ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin po sa ating prayer meeting, isa po sa mga title ng ating Panginoong Jesus yan, yung pagiging eternal high priest niya, o yung most high priest. At hindi po dito nangyayari sa lupa ang kanyang pagiging pare, pagiging high priest, kundi doon po sa langit nangyayari. Nag-i-intercede po siya sa kasalukuyan, present time,
para sa bawat isang mananampalataya, bawat anak ng ating Panginoon. Our hope, inspired encouragement is based on the finished work of our Lord Jesus Christ. Based on His finished work. Hindi po sa finished work ko, hindi po sa finished work ninyo, kundi sa finished work po ng ating Panginoong Jesucristo. As our high priest, Jesus has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven. Sabi po natin kanina, no? Hindi po dito sa tabernacle or sa templo dito sa lupa, kundi sa tabernacle or doon sa templo sa heaven. Sa pamamagitan po na with His own blood. Hindi po blood ng mga goat, ng mga cow, ng mga dove na ginawa noong panahon na nandiyan pa ang templo, kundi po ng kanyang sariling dugo. He entered the most holy place once and for all. Minsan lang po ito, mga kapatid. And secured our redemption forever. Minsan po niya ginawa, pero ang katumbas po is forever. Panghabang buhay. Eternal. Through His life, death, and resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, He won the ultimate victory, mga kapatid, over sin and death. Para po kanino? Para sa atin. Para sa mga mananampalataya. Because of Him, we have the promise, eternal life. Dahil po sa ginawa niya. Hindi po dahil sa, malapit na po yung next month po, no? Malapit na po ang mga padugo, ganyan, yung naghahampas, penitensya, makapapako sa krus, malapit na. Hindi dahil dun sa mga gawang yon. Hindi rin dahil sa religious ako, o hindi dahil sa lagi ako na-attend ng mga gawain, o hindi dahil sa malakas ako magbigay ng tithes and offering. Hindi dahil sa mga bagay na yan. Yung mga bagay na yan is resulta ng ating pagkakaligtas. Yung kaligtasan, yung justification is dumating buhat nung nag-shed ng blood ng ating Panginoong Jesucristo at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito po, mga kapatid, nakita niyo po ba yung tao? Kita ba yung tao dyan? Yung maliit dun sa side, nasa likod. Ganyan kalaki yung anchor ng barko. O may mas malaki pa siguro dyan, depende sa laki ng barko. At makita natin yung kung gaano kahaba yung mga chains niya. Malaki po yan chain na yan. Tapos, yung nasa kabilang side naman po is yung barko, yung ship. Actually, tawag po natin dyan, Pastor, VLCC, no? Very Large Crude Carrier. Alam ni Bro Abot yan, Pastor. Yan, sa SPM, sa labas. Dun yan, sa labas, Pastor. Sa may gitna ng dagat. So, ganyan kalaki yung barko. Nakasakay ng barko yan, sila Bro Abet, sila Pastor. Pagka lumilibot kami sa barko, dinadaanan namin yung anchor na yan. Nakalapag lang yan dun sa may unahan. Kapag hindi nakahinto yung barko or nasa pangpang siya, nasa jetty area, nasa berth, nakaangat yung anchor na yan, yung angkla. Nandun yan sa may pinakapuno, nasa unahan, nasa forward or sa head ng barko. So nadadaanan namin yan. Talagang malaki siya, talagang mabigat. Pero isipin natin, paano mo pipigil ng ganito kaliit na anchor or angkla yung ganyang kalaking barko? Nung bata ako, iniisip ko, paano mapipigil yan? Napakalaki ng barko. Kapag tinangay ng hangin to, is rin to, drift away, papunta sigurong shore, or maaaring bumangga sa ibang barko, so merong aksidenteng mangyayari. Kapag nilapag mo lang yung angklang ganyan, pag nilapag mo lang siya, is sa liit ng angkla, hindi kakayanin yung bigat ng barko. Ganito pala nagwo-work yan. Siguro alam na ng iba sa atin, ganito nagwo-work yung isang barko. Yung isang angkla. Anchors are nautical devices that provide stability to ship during harsh storms, protecting them from being tossed around, drift away at the sea. Mapunta sa pangpang, mapunta sa shore. Makita natin yung wind, di ba? Palayo, yung wind. Yung anchor ngayon is nakalubog. Parang humuhukay siya doon sa seabed. And then, pag nabaon na siya sa seabed, ayun yung chance na hindi na magdidrift away yung barko. Actually, yung chain na mahaba kanina is lulundo yun. Lulundo siya. Hindi siya nakadiretsyung ganyan. Pag diretso lang yun, alang silbi yung anchor mo. Kailangan yung anchor mo is nakalubog. Nakabaon. Parang tayo rin mga kapatid, dapat nakabaon yung faith natin sa ating Panginoong Jesucristo.
para kapag tinangay ng hangin, may mga problema, hindi tayo madidrift away. Ayun yung work, kung paano nag-work ang isang anchor. So, yung anchor is a symbol of hope among Christians since the early days, the early church, mga first century ng church natin. So, alam naman natin yung persecution that time, no? Matindi ang persecution ng mga Kristiyano. Andyan yung binalatan ng buhay, andyan yung pinakain sa layon, mga persecution na inabot ng mga early Christians. So, ano din yung binato sa stone to death. Matanda natin si Stephen, no, na stone to death sa Acts. Ayun yung mga persecution na inabot ng mga Kristiyano noon. Compare naman natin sa mga persecution, o may persecution ba? O mga problem natin ngayon as a Christian. Siguro ang problem ngayon sa Christian is walang service papuntang church. Kailangan ko muna maglaba. Kaya hindi ako makattend ng gawain sa simbahan. Or kailangan ko muna matulog bago ko umattend. Or mainit ang panahon ngayon, hindi muna ako a-attend sa mga gawain. Lagi natin isipin yung mga unang Kristiyano, mga kapatid. Kung gaano kahirap yung buhay nila. Until now naman, may mga bansang, actually dito nga sa Qatar is we are blessed that we can do this kind of worship to our Lord. Sa Saudi, hindi. That time, I don't know this time, pero that time in the Saudi, patago kami. Ultimo yung mga tsinelas is kailangan mong itago. May mga taguan sila para hindi makita na maraming tao doon sa isang flat. Doon lang kami nagba-Bible study or nagwo-worship. That time. Siguro by area, by place, kung saan mas mahigpit. Alam ko sa Riyadh, that time is mahigpit. Pero tayo mapapalad, mga kapatid. We should be thankful, we should be grateful that we can do this kind of worship to our Lord. Sabi rin po dyan, mga kapatid, just as an anchor stops a ship from drifting away, kanina yung nakita natin yung picture, no? With the winds and currents, keeping our eyes on the hope of heaven. Sabi sa 2 Corinthians 4:16-18. And the pioneer, ito yung title natin, Pioneer and Perfecter of our faith. That is our Lord Jesus Christ. So, alam naman natin yung kaninang storms, drift ng alon, wind. Pwede natin mahilang tulad yun sa mga problems, sa mga persecution, sa mga tribulation na dumarating sa ating mga buhay. When the storms of life flood a Christian life with fear, worry, or doubt, he or she can hold on to God's promises, and find stability in the salvation Jesus has provided. As a believer, mga kapatid, we have a living hope. Meron po tayong buhay na pag-asa. And hope as an anchor that holds secure because it is tethered to the steadfast word of God and the unchanging, reliable character of God. Our God, our Lord God, He is faithful and His promises are true. Nakalagay dyan sa Hebrew chapter 10, verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. No matter what happened, mga kapatid, kahit ano po mangyari. Ngayon, dami pong balita, no? Minsan, pagka nabuksan mo sa Facebook o sa Reels, o yan, si Zachary, may problema ata Zachary. So, sa Facebook, pag nabuksan mo sa Facebook yung about sa kapitbahay natin at sa US, tuloy-tuloy yan, papasok sa feed mo. So, mag-aalala ka ngayon, ano mangyayari dito sa atin. But sabi dyan is, no matter what happened, God's promises remain. Nakasecured na po tayo, nakaangkla na po tayo, mga kapatid. He does not want His children to be set adrift o mapalayo. Sabi nga ni Pastor Roy, no? Papalayo tayo sa Panginoon. Adrift, drifted away to our Lord. Hindi po pwedeng drifted forward. He wants them to be fixed in a secure place.
just as anchor ground a ship to protect it from going adrift at the sea. Kwento ko rin din po sa inyo yung sinasabi ni Pastor kanina, yung nasa laot yung barko, kapag po kasi hindi pa maglo-loading yung barko, sa berth, alam ni Bro Abet yan, is meron po silang kanya-kanyang parking. Ang tawag po namin din sa anchorage. Para po dito sa atin is parking area. So bago po sila mag-loading, mag-standby po muna sila doon kung hindi pa nila schedule. At doon nila ilalaglag ang kanilang anchor. Doon nila ilalaglag yung kanilang angkla. Malalaki po yung lugar na yon para po hindi sila magkatamaan. Kanya-kanya po sila ng parking area or anchorage na po pwestuhan. Ganun po ka-secure ang barko. Na kahit gano'n po, minsan umabot ng 40, 50 knots sa laot. Ganun kalakas ang hangin. Pero hindi sila nagkakabanggaan doon. Hindi sila nagkakatamaan. Ganun po ka-secured yung barko once it is anchored or in anchorage. Para rin po tayo mga kapatid, kung ganun po katindi ang pagkakakapit, pagkakabaon natin sa ating Panginoon, siyang ating anchor, siyang ating hope, is hindi po tayo basta-basta madidrift away or babangga sa ibang barko or babangga sa shore dahil po sa ating Panginoon. So also, mga kapatid, our hope in Jesus keep us grounded and secure during the difficult, uncertain, and often painful tempest of life. Sa ating pong mga nangyayari sa buhay natin is nanatili po tayong grounded or secured dahil po sa ating Panginoon. Natandaan ko po nung namatay si Kuya, alam po natin, lahat po tayo is nawalan na ng mahal sa buhay. Nung tinawag po sa akin na sinugod nga daw po emergency, yung aking kuya, is talagang pinanalangin ko kay Lord na wala akong mabigkas kundi pangalan lang ng ating Panginoon. Pero within, I think, hindi ko alam kung gaano katagal, maybe minutes lang, tumawag ulit ang aking ate, is sabi niya is talagang wala na. Kahit i-revive is wala na talaga yung si Kuya. And then, alam ko may plano ng Panginoon. As a Christian, masakit. Talagang, minsan talagang, hanggang ngayon is naisip ko, yung mga, syempre, hindi basta-basta mawawala. Lalo na yung kapatid mo na nakasama for how many years. But, because we are secured, naka-hold tayo sa ating Panginoon, at alam natin yung hope, sabi nga na kanina, no, yung sa Hebrew 11, verse 1, kung ano yung faith na hinahawakan natin, di ba? It's assurance, certainly. Sabi niya, yung hope natin na magkikita-kita ulit tayo sa heaven, na makakasama natin Panginoon, yun ang aking pinanghahawakan. Dahil, I think last year, if I remember, if I'm not mistaken, nabautismuhan sila, tumanggap sila sa ating Panginoon. At alam kong in the future, magkakasama-sama muli kami. And patuloy ako nanalangin na yung bawat kapatiran, yung kanilang mga pamilya rin, is makakilala sa ating Panginoon. Because, sabi diyan, we live with hope because we possess the Holy Spirit. Meron po tayong banal na Espiritu inside, within us. Guarantee of our redemption. Siya po yung nagagarantin ng pagkakaligtas ng bawat isang mananampalataya. And full adoption as sons and daughter of God. Sabi po sa Ephesians 1 verses 13 to 14, in Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ayan po yung selyo, mga kapatid. Mababasa rin po natin yan sa Revelation. Ayan po yung selyo ng bawat isang mananampalataya, yung Holy Spirit. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, para po kanino? To the praise of His glory. Para po sa glory ng ating Panginoong Diyos. Hindi po para sa glory ng bawat isa. Kaya nga po hindi works natin kundi work ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po yan sa Tagalog sa pamamagitan ni Kristo. In Him. Kasi hindi siya nabanggit In Him. Pero sa Tagalog po, sa pamamagitan ni Kristo.
Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, word of truth, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Nakarinig, sumampalataya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. Bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo, sa bawat isa sa atin, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalhatian. Amen. So, conclusion na po tayo mga kapatid. Mabilis lang po tayo. Sabi po diyan mga kapatid, the hope set before us as an anchor of our soul, it is that Jesus Christ has already gone before us into the Holy of Holies, where God dwells in glory. At tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo ay nasa kanan ng ating Diyos Ama, at siya po ang nag-i-intercede sa bawat isa po sa atin. Ang mga prayer po natin ay umaabot sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pag nagpe-prayer tayo sa huli or in the name of our Lord Jesus Christ, lagi natin binabanggit. In His name. God's Word promises that we will be with Him there one day. Ayan po yung hope. Ayan po yung pag-asa na mayroon ba ang bawat isa. Pero siguraduhin po natin ang ating pananampalataya is true. We have true faith, mga kapatid. Meron po tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. That future reality is already secured by the finished work of Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Hindi po finished work ng bawat isa, kundi finished work ng ating Panginoong Kristo doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Amen po mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, O Lord God. Sa inyo po mataas na mapurit, pagsambat, pasasalamat aming Panginoon. We thank you, O Lord. We glorify you for your faithfulness to us, our Lord. Naway dagdagan niyo aming Panginoon ang pananampalataya ng bawat isa. Kayo po ang humawak nito, O Lord God. Kayo po ang mag-sustain, O Lord, ng aming pananampalataya. At alam po namin na hindi po ito mawawala sa amin dahil kayo po ang may tangan nito, O Lord. Kayo po ang magsusustain at kayo po rin ang kukomplete, O Lord God. Aming Panginoon, dalangin po namin ang patuloy, O Lord God, na patnubay, protection, O Lord God, guidance from you, O Lord God. Lalo na po sa mga mahirap na sandaling ito, magulong sandaling ito ng Qatar, O Lord God, sa lugar na ito, aming Panginoon. Alam po namin na hindi niyo kami pababayaan at kayo lamang, O Lord, ang magbibigay ng kapanatagan, ng peace, O Lord God, kapayapaan sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, O Lord God. Alam po namin wala pong makakapagbigay nito, aming Panginoon, kundi kayo lamang, O Lord. Aming Panginoon, salamat, aming Panginoon, kayo ang aming anchor. At alam namin na hindi basta-basta mabubunot ito, O Lord God. Hindi basta-basta mawawala ito, aming Panginoon. Panginoon, kayo lamang po ang maghari, ang maitaas, O Lord God, sa aming mga buhay. Kayo lamang po mapapurihan at madakila, aming Panginoon. We thank you, O Lord. We glorify you. In Jesus' mighty name. Amen.